Okay mga paps, ganito. Ang isi-share ko lang dito ay yung paghihigpit sa pagluluwag ng ng mga nut, tornilyo or bolt. Kapag hihigpitan natin yan, pakanan, yan, ang luluwag yan, pakaliwa. Okay, bakit ko tuturo to? Kasi may tendency minsan na, halimbawa dito sa lug nut, akala natin, niluluwagan natin, yung pala, pahigpit pala tayo. So, nangyari, napuputulan tayo ng stud dito. Tatandaan nyo lang, pag hihigpit kayo, kanan, pahigpit, yan, paluwag, pakaliwa. Paano ko nalilito pa rin kayo? Meron kayo ratchet. Gamit kayo ratchet. Yan. Ito sa ratchet, isa nito sa tekniko, yan. Tandaan nyo, pakanan yan. Ito, pag pinihit yan, pakaliwa. Okay, so nagpapase ako dito sa sa pinaka parang tunog at saka yung maglalak ng ratchet. So, ito, pakanan, yan. Tapos pag ganyan, pakaliwa. Yan. Okay, yan lang. Yan. Di ba? Yan. Tapos, pahigpit, ganyan. So, basic yan. Paano pag halimbawa gusto nyo iba pang technique? Ito. So, may button naman yan dito. Yan. So, kanan, higpit. Yan. Okay? Nahigpit na siya. Pindutin ko lang yan, kaliwa. Or, gano'n. So, yun yung dalawang way. Ngayon, ganito, basic yung dyan, pag eto tayo nakaharap sa ihigpitan natin. Paano naman kapag ang higpitan natin na bolt or nut ay nakaharap, kumbaga, ang pahigpit ay pag ganun papasok sa loob. Pakita ko sa inyo. So, dito naman tayo mga paps, yan. Ito, yan, sa ganitong posisyon. So, kung napapansin nyo, yung bolt niya ay hindi papasok na pag ganun. Unlike sa mga ganito, di ba, pag ganyan yung pahigpit. So, ito, pabaligtad naman. Siyempre, pwede kayong gumamit ng ganito, yan, ng impact wrench, ng ratchet, pero ito technique. Kung mapapansin nyo, yan, kapag ito, binibidyohan ko siya, ang baligtad siya, ang paluwag niya is kanan, di ba? Ang pahigpit niya pakaliwa. Kasi, ito, papasok doon. Ang gawin nyo, mga paps, ang technique dito, ilagay nyo yung sarili nyo na nakapwesto dito, sa side na to. So, basic, kapag kayo nakapwesto dito at dito kayo nakaharap, ang higpit niyan, ganyan. Tignan nyo mga paps ha. Sino nyo? Tingin ko makakatulong to. Yan. Okay? Yan. Tapos, yan. Ngayon, ilagay natin yung camera pag ganito. So, ayan. Ibang angle na ng camera mga paps. So, eto, nakapwesto na tayo dito. So, pag pinihit niya, tignan niya. Yan. Yan. Pakaliwa. Yan. Tapos, pakanan. Okay? Ngayon ito, isa din sa practical application nito, ito. Ito kasi, kapag ito, nagkakamali ng higpit, may tendency na napuputulan ng ganito. Yung mga low and spanner, napuputol mga paps. So, ang ganito gagawin nyo. Sa case nito, tatandaan nyo, di ba ganyan? Since nakaharap tayo doon, siyempre isipin nyo, ang paluwag kakanan, pero hindi. Ang paluwag niyan ay pakaliwa. Ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo uli yung sarili nyo na nakapwesto sa side na to, yan, tapos makikita nyo na, yung kumbaga yung perspective nyo na tinitignan nyo to, nandito kayo sa side na to, ang makikita nyo, ayan, pahigpit pakanan. Okay? Ito, pakaliwa. Tulad ng ginawa natin sa bolt ng brake caliper, ganun yung konsepto niyan mga paps. Okay? So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana itong video na to nakatulong to in case na medyo nalilito kayo sa paghihigpit ng ng bolt, nut or ng tornilyo sa inyo. Tatandaan nyo, ang left, yan, left, paluwag, ang kanan, pahigpit. So counterclockwise, paluwag, clockwise, pahigpit. Okay? Ngayon, bukod doon, additional tip lang rin, kapag maghihigpit kayo, gumamit kayo nito mga paps. Yan, gumamit kayo ng ganito. Lalo na pag maghihigpit kayo ng lug nuts, mapapadali trabaho nyo at saka hindi kayo tatansya. Kasi, yun ang madalas nangyayari. Ito, napuputulan ng ng stud dito eh. Dahil sobrang higpit, ganoon, minsan nagkakamali, yan. So, yun lang yung may tuturo ko sa inyo mga paps. Sana nakatulong tong video na to. O nga pala, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng gantong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated ko sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.